Hi mga ka-tips! Welcome back sa Print Tips. Ayan. So matagal po akong hindi nakagawa ng tutorial dito po sa YouTube dahil po nasiraan po tayo ng cellphone na ginagamit sa paggawa ng mga full tutorials. No? Okay? Pero so ngayon ito po muna ang ating gagamitin or sa paggawa po ng mga video para po may upload po tayo dito sa YouTube. So, ayan mga ka-tips, ano. So, ito pong video po na ito ay syempre regarding po sa PrintFab dahil sobrang dami po nagko-comment and nagtatanong regarding pa rin po sa paano i-set up yung kanilang PrintFab sa kanilang mga desktop and laptop. So, ito pong video po na ito ay supplemental tutorial dun po sa pinakaunang video na ginawa ko regarding PrintFab. Okay, so before po tayo mag-proceed sa mismong tutorial, please subscribe muna sa ating YouTube channel. I-like nyo po yung video and syempre mag-comment po kayo kung may mga hindi pa rin po kayo naiintindihan. Okay mga ka-tips, so makikita po ninyo sa inyong my screen ay tatlong camera. So yung camera ko syempre para makita nyo po ako. Pangalawa ay nasa baba, which is yung aking desktop. Ito yan. And then pangatlo yung printer na gagamitin po natin sa pag-i-install po ng PrintFab. So yung printer po dun sa pinakababa ay Epson L130. So yan po yung ginagamit ko sa pagprint ng mga sublimation prints like for mugs, for metal prints, for ID lace at marami pa pong iba. So yan po ay more than 2 years na and never pa po ako nagpalit ng printer head. Pero parang malapit-lapit na. So syempre, hindi na tayo magtatagal. So una sa lahat, kailangan nyo po netong folder po na ito para ma-set up po ninyo yung PrintFab. So available po yan sa description kung gusto nyo po magkaroon ng sarili po ninyo. So una, kailangan po natin itong i-set up. No? Click lang po natin yan. So makita po ninyo na meron po ditong tatlo. Yan. Meron po diyang tatlong folder. So ito po yung license key. And then ito po yung 13 at saka yung 15. So una po nating i-install itong 13. No? So reminder lang po, ito po pag in-install nyo to, kailangan nyo siyang i-reinstall monthly. Yan. Kasi meron yung mga una nag-install po nito and then magko-comment na sasabihin na nag-expire po siya. So, ito po ay may diskarte lang po tayo dito para tuloy-tuloy po yung ating paggamit ng PrintFab. Every month, ini-install po natin siya ulit para hindi po siya mag-expire. So, una, install po natin tong 1.13. So, basic na lang po siya. I-click lang po natin yung setup. Ayan. And then, aantay lang po natin siyang ma-install. So, mabilis lang po ito. So, next lang po tayo ng next. Ayan. So, install lang po natin. So, mabilis lang po siya. Okay? So, once na-install na po natin yan, i-next lang po natin ito para ma-install naman yung Ghost script. Yan. So, completed na po siya. And then, next. And then, itong 1.13 ay hindi po natin siya iraran. Okay? I-uncheck po nyo yan and then finish. Then, after po niya, next po natin yung 1.15a. Kasi yung 1.13a, wala po itong roll-to-roll printing. So, importante po yung roll-to-roll printing sa stickers, sa lanyard, at marami pa pong iba. No, magagamit nyo po yan. So, dito sa 1.15, i-click lang po natin ulit yung setup. Ganun lang din po yung mangyayari. Next lang din po natin yan hanggang sa ma-install po siya. So, una i-install po niya mismo yung 1.15a. And then, after po niyan, susunod naman po yung Ghost script. Yan. So, basic lang po siya. Next lang po siya. And then, once tapos na, okay lang na hindi nyo na i-uncheck. And then, iraran nyo na po yung mismong PrintFab. Okay? Pag nakalagay po dyan, PrintFab test version evaluation expired, okay lang po ninyo yan. And then, dyan po papasok yung PrintFab license po na yan. Okay? So, punta po tayo dito sa baba sa may about license. I-click po natin yan. And then, select license key file. And then, punta po tayo dun sa file sa desktop. And then, hanapin po natin dyan yung PrintFab. Open po natin yan, yung license. And then, click po natin to. And then, okay lamang. Yan. Once okay na po yan, key file successfully installed. Ibig sabihin, okay na po yung PrintFab ninyo. Pwede nyo lang i-close itong inyong install folder. Okay. Now, ngayon naman po mga ka-tips, paano naman tayo mag-setup or maglalagay ng printer? Okay, so madali lang din po siya. So makikita po natin dito sa may dialog box, itong plus or add dito.
So, click po natin yan. And then, makikita po ninyo agad kung ano yung mga printer na available sa inyong PC or laptop. Okay? Usually, nakalagay yan USB 1, USB 2, USB 3, at kung anong model po yung gamit po ninyo. So, i-click lang po ninyo yan. And then, USB printer, continue. And then, dito po, since Epson yung gamit nyo at kung gusto niyo magkaroon ng roll-to-roll printing, i-click nyo lang yung Epson. And then, hanapin nyo yung Epson L1300. Yan. So, sa mga ibang models po, like for example, yung mga bagong model ngayon na L18050, mga yon. So, hindi ko po sure kung pwede po ito. Pero pwede pa rin naman po ninyo itong itry sa inyong mga bagong printers, no? Yan. Pero definitely sa L130, L121, L3210, pwede po itong setup na to. Okay? Sa mga bagong printers, hindi po ako sure. Pero pwede nyo pa rin po i-try. Okay? So, palitan po natin to L130 Sublimation. Ayan. Okay. And then, maglo-load lang po yan. And then, importante sa lahat, mga kaibigan, ay mag-test print po kayo pagka na-install nyo na yung printer. Yan. Click yes. Then, makikita nyo po sa baba. Yan. Wait lang, guys. Yan. So, makikita po ninyo, ito po yung dialog box pag magpiprint na po kayo sa PrintFab. Okay? So, ngayon, i-click nyo lang po yung print. And, check po natin yung printer sa baba. Kung magpiprint po siya. Ayan, tumutunog na po yung printer. So, ibig sabihin, successful po yung ating pag-i-install. So, antayin lang po natin na mag-print. So, again, mga ka-tips, ano? So, kahit anong printer pwede naman. Kailangan nyo lang siyang itry. Pero, definitely, sa Canon, nag-try ako sa Canon. Hindi po siya gumana. Pero sa Epson L130, L1300, pwede po siya. L3210 pwede rin. At yung iba pa pong mga Epson printers, no? Okay, so, ayan. So, kita po niyo nag-print po siya. So, kunin lang po natin, ano? Dahil nasa kabila. Yan mga ka-tips. Ayan. So, ito na siya. Nag-print na po yung ating PrintFab. So, ibig sabihin, successful po yung inyong pag-install ng PrintFab sa printer po na yon. So, make sure po na mag-print. Kasi pag hindi po yung nag-print, nag-test print, ay hindi po siya successful. Okay? So, kung sakaling hindi po nag-print yung unang test print, ulitin nyo lamang po. Ano? Okay. So, okay na po tayo dyan. So, next naman po ay kung paano po maglagay po ng paper sizes. Okay? So, kasi dito syempre may roll-to-roll printing. So, pag roll-to-roll printing, pwede nyong i-customize yung paper size. Okay? So, depende rin sa printer nyo. Since yung printer natin is only for 8.5 to 8.5 lang yung lapad ng print area niya, yung papel na pwede nating ilagay. So, syempre, yun lang din po yung gagamitin yung width ng papel na pinakamalapad na papel na pwede nyong gamitin. Kasi L130 lang po yung gamit nating printer. So, ganito po maglagay ng sizes. So, makikita po ninyo dito sa baba ay may nakalagay na sizes. I-click lang po ninyo yan. And then, i-add nyo lang po. Once na-add yan, pwede nyo pangalanan to. For example, magpiprint ako ng lanyard. So, lanyard paper. Okay, palitan natin lanyard. Yan, paper. So, usually, yung lanyard paper po, yung roll-to-roll, yung naka-roll, ang lapad po nun ay 8.3. And then, yung haba ng isang lace, yung ginagamit kong paper size pagka sa lanyard is 39 inches. Yung haba niya. Okay? So, ngayon, okay na siya. So, pwede niyo po siyang i-okay. Ayan. So, nandun na po yung size ng printer na yon. So, makikita nyo na dyan kung ano yung printer po na yon. At pwede nyo siyang gamitin sa pagpiprint. Okay? Sample, magpiprint lang po kayo ng picture. Pwede nyo pong tingin tayo ng picture dito kung meron, downloads. Yan. So, for example, eto pong picture po nito. Pwede nyo po siyang i-print.
and then nakalagay yung sublimation nyo dyan, makikita nyo na dito yung size ng papel na yon. Lanyard paper. Ayan. So, yan na po siya. So, ganun lang po kadali maglagay po ng paper size sa PrintFab. So, kailangan nyo lang i-open mismo yung PrintFab. Ito. Open PrintFab. And then, sizes. And then, pwede kayo maglagay dito. Usually, walang long di ba? So, long paper. Long band paper. Long band paper. So, lagay dyan 8.5 by 13. Yan. Ngayon, pwede nyo siyang i-okay. So, may lalagay na po dyan ulit yung paper size. Uy, hindi yata siya. Ay, na-edit ko pala. So, ulitin po natin, no? Na-edit ko yung papel. So, add po tayo muna. Add. And then, lagay natin long band paper. So, huwag nyo po kakalimutan na i-click muna yung add. Yan. So, palitan natin to lanyard paper. And then, palitan natin ito na 8.3 by 39 inches. And then, okay. Yan. So, makikita nyo na dyan yung mga paper na custom paper sizes na ginawa po ninyo. Okay? So, ganun lang po siya kadali mga ka-tips. So, ngayon naman, paano pag nag-expire yung inyong PrintFab? So, ang gagawin nyo lamang po ay i-open nyo lang po ulit yung folder. Sundin nyo lang po ulit. Una, install nyo yung 1.13. Yan, dire-diretso lang. Next. And then yung 1.15. Next. Okay? So, kung gusto nyo mas maintindihan kung paano, meron po akong video niyan. Nakalagay po yung link po sa taas. Sundin nyo na lamang po. Ano po? So, next naman po ay kung paano naman po ano naman po yung settings sa ginagamit ko. Sa lahat po ng projects ko, especially sa sublimation, isa lang po settings yung ginagamit ko. Wala na po akong ibang settings na ginagalaw, no? So, open po natin yung PrintFab. Pwede nyo po siyang iset na mismo dito. Click nyo lang po ito. Then, print settings, no? Kita nyo sa taas yung print settings. And then, dito, depende sa papel na gagamitin nyo. For example, ang lanyard paper, kasi magpiprint ako ng lanyard. Yan ang gagamitin ko. Then, makikita nyo na dito yung roll paper. Okay? Yan, roll paper yan para sa mga dire-diretsong printing. Like, for example, maramihang stickers, maramihang lanyard, no? So, ito po yung gagamit kayo ng roll, naka-roll yun na papel para hindi na po kayo mag-feed ng papel sa inyong printer na nagkakos po ng marami pong issues. Okay? So, ito po yung settings na ginagamit ko sa lahat ng ginagawa kong prints. So, una, papalit po natin yung quality. Ginagamit ko po dyan ay Epson Matte Heavy. Pwede. Kung gusto niyo na medyo mas pino yung kulay. Pero, sa akin, ginagawa ko po ay plain paper lang and then tinatasan ko lang po yung quality niya. 1440p, 1440 dpi. Pero kung may issue na po, for example, yung printer nyo na meron, yung print head niyo may lines na, pwede nyo pong gamitin yung Epson Matte Heavy and then taasan nyo lang po yung DPI. Okay? Pero kung okay pa naman po yung printer nyo, plain paper lang. And then 1440 dpi. And then sa color, pinapalitan lang po ito ng RGB, ng CMYK proof dahil po sa layout, automatic RGB yon. Pero pag nagpiprint tayo, dahil yung gamit nating ink ay CMYK, so color mode natin CMYK, no correction, and then USA. Actually, napansin ko na wala namang pagkakaiba tong dalawa, no? Pero pinapalitan ko pa rin siya ng USA. So, yan lamang po, no? Apply nyo yan, and then okay. So, yun lang po yung settings na ginagamit sa printing. Actually, sa mugs, sa metal prints, ano? Yung ibang color settings na ginagawa ko na ay nasa Photoshop na. Okay? Doon na po ako nag-a-adjust ng saturation, ng levels ng kulay para makuha ko yung kulay na gusto ko sa final output. Okay? So, hopefully may natutunan po kayo mga ka-tips. Ano? So, ganoon lang po siya kasimple at kadali. Kung mayroon po kayong tanong, pwede nyo ulitin lamang yung video. And syempre, don't forget guys na i-like and mag-subscribe sa ating YouTube channel. So, kung gusto nyo po magkaroon ng PrintFab, yan, available po yan dyan sa description po ng ating video. Okay? So, maraming salamat po. Leave a comment below kung meron po kayong tanong para sa mga susunod na mga tutorials po natin. So, God bless mga ka-tips.